Lumayo po kayo sa akin, Panginoon. Mabiyayang araw ng linggo kapanalig. Nasa ika-5 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Dinagsa si Jesus ang napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang 2 bangka sa baybay. Kabababa pa lamang ng mga mangingisda mula sa mga ito para hugasan ang mga lambat. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ng maraming tao. Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli." "Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha, pero dahil sinabi mo, ihulog ko ang mga lambat." At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. Dumating nga ang mga ito at pinuno nila ang 2 bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Talagang nasindak siya at ang lahat niyang kasama dahil sa huli ng mga isda na nakuha nila. Gayon din naman ang mga anak ni Zebedeo na sina Jaime at Juan na mga kasama ni Simon. Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin mo." Kaya't nang madala na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Starstruck. Naranasan mo na bang may starstruck sa presensya ng isang tao? Madalas kapag nakakatagpo tayo ng mga kilalang personalidad sa kanilang industriya o yung mga taong hinahangaan natin, nakakaranas tayo ng pagka-starstruck. Hindi makapagsalita, hindi makagalaw, o minsan natataranta tayo sa kanilang presensya. Sinasabi na maihahalin tulad sa uri ng takot ang karanasang ito. Nakikita natin ang ating sarili na hindi karapat-dapat at isang hamak kumpara sa kagandahan at kadakilaan ng taong ating kaharap. Marahil ganito ang naranasan ni Simon sa kanyang pakikitagpo sa kanya ni Jesus. Kaya nasabi niya, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan." Sa kabila ng kadakilaan at kasaganahan na saksiyan niya sa himala ni Jesus, nakita ni Simon ang kanyang sarili na tulad ng bangkang hiniram ni Jesus. Walang laman, pagod at bigo. Subalit sa sitwasyong ito, nakikipagtagpo sa atin ang Diyos. Nakikipagtagpo siya sa lalim ng ating pagiging makasalanan at hindi karapat-dapat at ginagawa niya tayong marapat para sa misyon na ibinibigay niya sa atin. Subalit tulad ni Simon, iniimbitahan tayong iwan at lisanin ang dating bangka upang mamalakaya tayo para sa bagong misyon. Isang misyon na higit pa sa ating mga sarili. Malampasan nawa natin ang mga kinakatakutan upang makatugon sa paanyayang misyon ni Jesus. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen.
We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.